Kendra's POV. Isang linggo na akong hindi tinatawagan ni Russell. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil wala naman akong contact sa mga pinsan niya. Kung meron man ay hindi ko alam kung dapat ko ba silang tawagan. VFF, umiiyak ka na naman. Wika ni Amber nang pumasok siya sa aking silid. Hindi naman ako kumibo dahil para akong mababaliw na sa kaiisip kung ano na bang nangyayari kay Russell sa Milan. May ikikwento ko sa'yo, VFF. Nahanap na ni Kuya ang nanay namin. Mamayang gabi pupunta sila dito upang kuhanin na daw kami. Sabi ni Kuya, nagkasakit pala si Mami sa pag-iisip dahil sa pagkakalayo sa amin at kailan lang siya tuluyang gumaling. Gusto ring humingi ng tawad nila Lolo at Lola sa amin dahil ang laki daw ng kasalanan nila sa amin. Baka mamayang gabi ay umalis na din kami kaya kailangan ko na magpaalam sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin na natatapos na ditong pagkakaibigan natin. Mas lalo ko kayong dadalawin dito dahil magkakaroon na ako ng sasakyan. Buti na lang marunong na ako magmaneho. Wika niya. Nagulat naman ako sa sinabi niya, kaya pinahid ko ang aking mga luha. Talaga? Nakita na ni Arman ang mami niyo? Gulat kong ani at tumango siya sa akin. Sabay ngiti ng matamis. Iiwanan mo na ako ha, BFF? Mawawalan ba ako ng kaibigan? Umiiyak kong ani. Ngayon ay umiiyak naman ako hindi dahil kay Russell. Umiiyak ako dahil iwanan na ako ng kaibigan ko. Pero masaya naman ako para sa kanya. Dahil sa wakas ay makakasama na niya ang kanyang ina na matagal nang hinanap ng kuya niya. Pero huwag kang mag-alala, BFF. Dahil kahit mayaman na kami, hindi ako magbabago, no? Tayo pa rin ang BFF at lagi pa rin tayong pupunta sa bayan at sa palengke para mamili ng gamit. Ani niya kaya napangiti ako sa kanya. I am so happy for you. Alam ko naman na matagal na kayong nasasabik na makasama ang inyong ina. Ngayon ay kumpleto na kayo, kaya alam kong magiging masaya na kayo. Wika ko sa kanya at niyakap na ako ng kaibigan ko. Alam mo, bestie, hindi ko pa nakakaharap ang mami ko, kaya hindi ko alam kung anong nararamdaman ko kapag nakita ko siya mamaya. Wika niya, kaya muli akong umiti sa kanya. Yakapin mo siya. Iparamdam mo sa kanyang pangungulila mo. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya at kahit kailan hindi mo siya nakalimutan. Hinahanap-hanap mo siya. Wika ko, tumiti siya ng matamis at tumango. Nagulat naman kami sa ingay sa labas kaya napalabas kami ng silid ko. Inabutan namin si Francis na kasama si Arman at ang mga magulang ni Francis na sumusugod at may hawak na isang magazine. Ano bang sinisigaw nyo dyan at ang ingay-ingay nyo? Ani ng aking ama na nagtatakang nakatingin sa kanila. Napatingin naman ako kay Arman at nakikita ko sa kanyang mga matang matinding galit para sa kung kanino at habag na sa tingin ko ay para sa akin. Bigla namang kumabog ang dibdib ko at napatingin ako sa magazine na hawak ni Francis. Kendra, may ipapakita kami sa'yo pero huwag kang mabibigla ha. Hani ni Francis pero hindi ko na hinintay at inagaw ko na agad sa kamay niya ang magazine na hawak niya. Pagtingin ko sa front page ay mukha ni Samantha ang nasa larawan. Nangiting-ngiti at may hawak na copy ng isang marriage certificate. Binasa kong nakasulat sa front page at ganun na lamang ang gulat ko. At tumulo agad ang aking mga luha. Yes, Russell and I are already married. Para akong nangihina at nawalan ng lakas, kaya muntikan na akong bumuwal. Ngunit mabilis naman akong nasalo ni Arman at maingat akong iniupo sa sofa. Humagulgol ako ng humagulgol dahil hindi ako makapaniwala na nagawa sa akin to ni Russell. 5 days ago pang magazine na to. Nakita ko lang sa bayan nang bumili ako ng itlog ng pugo kanina. Pipilasin sana ng tendera pero mabilis kong inagaw at binayaran ko upang maipakita sa inyo. Tingnan nyo, may pirma ni Russell sa marriage certificate. Kaya siguro hindi na siya nagpakita sa atin dahil ikinasal na siya. Ani ni Francis. Sabi ko sa inyo mag-ingat kayo dahil baka ang lahat ng ginagawa ng Russell na yan ay parte pa rin ng paghihiganti niya. Tama ako dahil ayan na ang totoo. Ayan ang ebidensya. Ikinasal na siya. Dahil napaglaruan na niyang damdamin ni Kendra. Napaghigantihan na niya ang ginawa ni Kendra sa kanya. Wika ni Arman. Kaya mas lalo akong humagulgol. Dahil nagpakatanga ako at naniwala sa mga sinasabi ni Russell sa akin. May relasyon ba kayo ni Russell, anak? Tanong ng aking ina at nakikita ko sa kanyang mga matang matinding lungkot na nararamdaman niya. Umiling naman ako sa kanya dahil ang totoo ay wala naman kaming relasyon ni Russell at magkaibigan lang kami. Pero nagtapat ako sa kanya ng pagmamahal.
Magkaibigan lang po kami, Mami. Pero pinagtapat ko po sa kanya na mahal ko siya. At sabi po niya sa akin ay sisimulan na niya ang paglimot sa mga kasalanan namin sa kanya. Sabi niya sa pamamagitan ko ay uumpisahan niyang kalimutan ang mga kasalanan namin. Nagkamali ako, Mami. Nagtiwala ako sa kanya. Tinanong ko naman siya kung parte pa rin ba ito ng paghihiganti niya. Pero ang sabi po niya sa akin ay hindi. Naniniwala ako sa kanya dahil nararamdaman kong sinseridad ng sinabi niya. Umiiyak kong ani. Tinabihan ako ng aking ina sa sofa at niyakap niya ako ng mahigpit at humagulgol na ako ng humagulgol sa kanyang balikat. Pakiramdam ko'y gumuho ang aking mundo. Pakiramdam ko'y naglaho ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya at ang natitira na lamang ay ang pagkamuhi. Pinaglaruan niya ako. Pinaniwala niya ako katulad ng ginawa namin sa kanya noon ni Francis. Pero ang kaibahan namin, mahal ko talaga siya at walang halong panlulokong namdamin ko para sa kanya. Aalis na ho kami mamaya. Kung gusto nyo ay sumama kayo sa amin. Kami na ho ang bahala upang hindi tayo mahanap ng mga Henderson. Ani ni Arman, kaya nagkatinginan silang lahat. Okay lang ba sa iyong ina? Ani ng aking ama. Hindi naman ako kumikibo dahil alam ko na mas makabubuti kung makaalis na kami sa lugar na ito at mapalayo na ng husto sa mga Henderson. Wala pong problema sa aking ina. Maghanda po kayong lahat at aalis tayo mamayang gabi. Pagdating ng aking ina at nila lolo at lola. Wika ni Arman. Hindi pa rin ako kumikibo kahit na nang nilapitan ako ni Amber. Akala ko totoong tao ang Russell na yon. Akala ko may katotohanan ng mga sinabi niya. Pero sinungaling siya. Manluloko siya. Namumuhi ako sa kanya dahil sa ginawa niyang panluloko sa'yo, VFF. Sumama na kayo sa amin at magbabagong buhay tayong lahat. Ani ni Amber at tumango na lamang ako bilang tugon. Pumayag na si VFF. Tara na at mag-impake na tayong lahat. Iwanin na lang natin ang lahat ng gamit dito dahil hindi na natin kailangan ng mga yan. Ani ni Amber. Ako naman ay tumayo. Lahat ay napatingin sa akin pero dumiretso lamang ako sa aking silid at isinara ko ang pinto. Kinuha ko ang malaki kong bag at sinimulan kong mag-impake ng lahat ng gamit ko. Inalis ko ang bracelet kong suot at ipinatong ko ito sa ibabaw ng aking kama. Kumuha ako ng isang papel at ballpen at nagsulat ako ng isang mensahe para kay Russell. Inilapag ko din ang aking telepono na may mga larawan namin. Russell, hindi ko ito dadalhin. Ayoko na muling magkaroon pa ng kahit na anong komunikasyon mula sa kanya. Pagkatapos kong gawin ang lahat ay kinuha ko na ang bag ko. Pinatay ko ang ilaw at lumabas na ako ng aking silid na dalang bag ko. Mommy, doon na muna po ako kila Amber habang hinihintay natin ang pagdating ng mommy nila. Ayoko po dito kasi nasasaktan lang ako sa tuwing maaalala ko si Russell sa bawat sulok ng bahay na to. Wika ko at muli na namang tumulo ang aking mga luha. Papunta na sila mami at lolo. Mag-impake na po kayong lahat. Hindi ko na pinaghintay na umabot ng gabi. Aalis na po tayo pagdating nila. Francis, kasama kayong lahat. Maghanda na kayo. Wika ni Arman at tumango naman si Francis. Kaya mabilis na silang nagtungo sa kanilang tinitirhang apartment. Makaraan lang ng 30 minuto ay sunod-sunod na mamahaling sasakyan ang dumating. Nakaramdam kami ng takot dahil baka sila Russell lang dumating. Ngunit nawala ang takot namin nang malaman namin ang ina pala ito ni Arman, kasamang mga lolo at lola nila. Sa bahay na lang tayo magpapakilala sa isa't isa dahil sa ngayon ay kailangan na nating makaalis sa lugar na ito. Lolo, yung mga CCTV po ba sa daraanan natin ay ayos na po? Tanong ni Arman sa kanyang lolo. Huwag kang mag-alala, apo. Pagdating sa mga bagay na yan, maaasahan natin si Greg. Lahat ng madadaanan natin na may CCTV, kahit private pa yan ay kusang maglalaho ang imahe ng sasakyang dala natin. Dahil magaling ang bata kong yan. Wala silang makakita kahit nakaparada tayo ngayon dito. Blanco lamang at maging tayo ay hindi nila nakikita. Basta naka-on lamang ang hawak niyang yan. Ani niya, kaya napangiti si Arman at isinakay na namin ang lahat ng mga bagahe namin. At hindi nga nagtagal ay tuluyan na namin nilisan ang lugar. Kung saan ay huli kong nakasama si Russell. Kung saan ay sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Isang sulyap muli ang ginawa ko sa malaking bahay ni Russell. Kung saan ay muli kong natamasa ang masayang araw namin sa piling niya.
Paalam, Russell. Bulong ko at pinahid ko ng aking mga luha. Nakarating kami sa isang napakalaking mansyon sa Alabang. Sinalubong agad kami ng napakaraming katulong at iginiya kami sa loob ng kabahayan. Lolo, sigurado po ba kayo na hindi tayo mahahanap dito ng mga Henderson? Tanong ni Arman. Kami naman ay tahimik lamang at nahihiya rin kami dahil sabit lamang naman kami sa kanila. Apo, kaya nga tayo nag-iingat, hindi ba? Kasi Henderson ang mga yan. Hawak nilang pinakamagagaling na tao sa bawat bansa ng planetang Earth. Kaya ang kailangan natin ngayon ay mag-ingat at wala munang lalabas. Ani ng lolo ni Arman. Hindi ba natin kaya ang mga Henderson? Tanong niyang muli. Kuto lang tayo, apo, kumpara sa kanila. Kaya walang kumakabangga sa kanila. Unang beses nawa ay hindi nila tayo mahuli. Nakakatakot ang mga kayang gawin ng mga Henderson, apo. Ang imposible ay nagiging posible sa kamay nila. Kaya kailangan nating mag-ingat kung ayaw nating matulad sa nangyari sa kanila. Huwag kayong mag-alala dahil wala naman silang makukuhang kopya ng CCTV na magtuturo sa inyo dito. Sa ngayon ay ipanatag niyong inyong kalooban dahil ligtas na kayo. Mahabang litanya ng lolo ni Arman. Ipinakilala naman kami isa-isa sa mga lolo at lola nila at sa kanyang ina na ubod ng ganda. Napakabait din nila. Pero nakikita ko sa kanilang mga mata na nangangamba din sila na baka madamay sila. Pwede naman po kaming umalis na. Ayoko naman po na madamay kayo sa gulo namin, sa problema namin sa mga Henderson. Ani ko, pero tumanggi silang lahat, lalo na ang ina ni Amber at Arman. Huwag kayong mag-alala sa amin dahil okay lang kami. Naniniwala kami na matatapos din ang problema niyong lahat. Mabubuting tao ang mga Henderson. Nakilala ko na sila at lahat sila ay may mabubuting puso. Basta wag lang silang lolokohin. Ang nangyari sa kaisa-isang anak ni Desmond ay isang pagkakamali nyo na kailangan nyong ituwid upang matapos ng paghihiganti nila sa inyo. Ani ng lolo ni Arman. Pinagsisihan naman po namin ang lahat. Akala ko nga po ay okay na kami dahil sinabi sa akin ni Russell na unti-unti na siyang nakakalimot. Hindi ko po alam na ang lahat ay parte lang pala ng kanyang paghihigante. Wika ko. Ngumiti lamang sila sa amin at inutusan ng mga kasambahay na dalhin na kami sa kanya-kanya naming silid upang makapagpahinga. Si Amber naman ay hindi bumitaw sa pagkakayakap sa kanyang ina kaya napapangiti ako dahil sobrang saya ko para sa aking kaibigan. Russell, mahal na mahal kita at ngayon nakaganti ka na. Sana'y hayaan mo na kaming mamuhay ng mapayapa. Bulong ko na hindi nakaligtas kay Arman. Nandito naman ako. Kaya kong maghintay hanggang sa matutunan mo akong mahalin. Ani niya at isang ngiti lamang ang tangi kong naisagot sa kanya. Russell's POV. Halos 3 linggo na ang lumipas nang malaman kong pinaggagawa sa akin ng magpinsang yon. Matinding galit ang nararamdaman ko. Kaya ngayon ay pinaghahanap namin sila. Pero ngayon ay nalaman na namin kung nasaan sila. Nakabalik na ako ng Amerika. Hindi ko na tinawagan pa si Kendra dahil ang gusto ko pagkaharap ko sa kanila ay maayos na ang lahat. Alam ko din na umalis sila at kahit na anong gawin nila hindi nila ako mapagtataguan. Hinahayaan ko lang sila ngayon dahil may kailangan pa akong ayusin. Huwag lang gagawa si Arman ng ikagagalit ko. Kung ayaw nilang maubos ang kayamanan ng ipinagmamalaki nilang lolo at lola. Napawalang bisa na ba ang kasal namin ni Samantha? Galit kong tanong kay David. Bro, okay na ang lahat. Void na ang kasal niyong dalawa. At ni isang kusing ay wala siyang makukuha sa'yo. Ani ni David, kaya napangisi ako ng pagak. Nasaan ngayon si Samantha at ang Dennis na yon? Tanong ko habang hindi nawawala ang matinding galit na nararamdaman ko. Nasa gitna pa ng dagat, nakasakay pa rin sa isang cruise ship. Gusto mo na ba kaming kumilos upang puntahan sila gamit ang helicopter? Ani ni David at isang ngisi ang pinakawalan ko. Let them have their fun on that cruise ship. Sisiguraduhin ko naman na yun na ang huling pera na magagastos nila.